Rusi KRY 200. Rusi. Yeah, I know. Some of you might say, basta Rusi, Suri. Ayaw na ayaw ito ng mga elitista. And let's be honest, we weren't expecting much either. But what if? What if sabihin ko sa'yo na ang mga naririnig mong chismis ay mali? And what if may isang taong hindi nakinig sa mga ito? Bagkus ay ginamit itong base bike for a custom motorcycle, a Venduro inspired na pwedeng ipangharaba sa trail. Let's give it a second chance. Hold on tight. This ride is about to change your mind. This is KRY 200 Venduro concept, owned by Jerome of Kamanava Classico. Alright guys, nandito tayo ngayon sa ating harapan ang KRY 200 na pagmamayari ni Jerome yan, from Kamanava Classico. I-explain niya lang sa atin kung ano yung naging inspirasyon dito sa motor na to, ano yung mga binago, bakit yun yung reason bakit sinetup na ganito. Okay, Rome, pakilala ko muna. Yo, Jerome from Kamanava Classico. Ito yung baby ko. Ang pangalan? Anong pangalan niya? Ang name nito is Vinny. Vinny as in Victory? Bakit? Vinny the Venduro. The goal is, nung in-score namin ng wife ko yung motor para talaga i-build siya as Venduro. Took a year bago namin na build kasi research, kanyan, funds. Pero sobrang satisfied naman ako kasi ang galing ng builder. Shoutout SPG Custom sa House of Scrum Boys. Ito pala yun. Ito pala. Ayan. Hey. Yan ang builder natin. Question, bakit Venduro yung inspiration mo? Okay, so nag-rise yung need kasi ng group ko for trail riding, for another level of rides na kailangan ma-compensate yung at the time lack of riding skills ko. So I opted to get a bike na kayang dalhin or kayang i-compensate yung lack of skills ko at the time. Nag-start ako dun sa parang kino-consider ng nakararami na entry-level enduro bike, which is yung Rusi KRY 200. And yun, from the get-go, ang plan kasi talaga is gawin siyang enduro. So, saan natin simulan yung mga pinalitan? Okay, dito na lang. So, start tayo dito sa fender. This came from Honda XR. Yung sinaunang parang first version ng mga adventure bikes noon. Hindi ko sure kung 200 or 600, pero parehas kasi itsura eh. Genuine part ni Honda to. Opt ako for circular headlight kasi parang yung spirit ni Classic nasa circular headlight siya eh. And pero saan yung inspiration ng galing to, yung ganito? Yung pinanggalingan na itong inspiration na to is gusto ko mukha siyang armor, gusto ko bakal, gusto ko mukha siyang rugged. Saka mas matibay sa plastic. Mas matibay. Eto guys, pakita ko lang sa inyo. So ginawa siya, ginawan muna ng plate dito na ganyan. Tapos may bracket siya dito. Yan, ganyan yung itsura niya. Tapos na-retain yung yung speedometer niya na stock. Yes. Although maganda to kasi maliit siya eh. Tsaka kompleto yung details. Legal tayo rito kasi meron tayong speedometer. And then niretain ko yung signal lights na stock. Ito yung stock kasi pinantitrail yung bike eh. So very bendable siya. Yun yung goal nun. Saka hindi siya nagpa-pop sa mata mo pag una mong nakita yung motor. So okay lang. Saka LED na siya. Yes, LED na rin siya. Handlebars from House of Scrum Boys to galing. Kung di ako nagkakamali, Venduro bar yata. Low-rise Venduro bar. Maraming nagsasabi sa akin, angat ko, angat. Pili ako mas mataas, pero yung arms ko na kasi yung problema. Maiksi ang braso natin. Comfort siya sa akin. Sarap niya i-control. Tapos pagka nag-attack position ako, nag-attack stance ako sa trail, komportable siya sa katawan ko. Next natin siguro, skid plate pala. Ayan, skid plate. Custom rin to ni SPG. Ginawa niya para dito. Okay. Sukat siya dun sa frame. Ito, fabricated talaga to guys. Sinukatan siya. Yung mga bolt na abang, parang ginawa siya ng base plate sa ilalim na kakapitan niya. Sa foot peg, wala tayong ginalaw. Yun yung stock niya kasi nga dirt bike siya na stock. So, tusok-tusok na. Wala na akong ginalaw ron. Yung tank, ito medyo maraming storya to. Originally, yung design namin and yung fittings is para sa tank ng XL, Honda XL. Problema, nakatatlong tangke ako, lahat nag-leak.
So, Dahil sa kalumaan ng mga tank na yes, XL. luma na kasi talaga siya. Hindi na magawa ng latero or hindi na kayanin ng epoxy sila. The good news is, nakascore tayo ng tank ng Chinese na ng imitation Jialing, kung hindi ako nagkakamali. Ano? Jialing. Giali? Sa Lazada siya. So, ka-shape naman at hindi nahirapan na i-fit dito. And then, seat natin, syempre pag binduro, medyo chunky yung seat eh. Oo. Kailangan natin, saka for comfort na rin ng rider. So, nag-opt tayo ng custom seat na kaya naman yung 2-seaters. Textured siya, premium seat din, gawa ng SPG Customs. Tapos white seat. Para talagang mag-fit dun sa tema natin. Alright, tapos side panel. Panels natin. Okay, so si panels, marami kasi talaga nito sa Shopee, sa Lazada, na makakabili ka ng Benduro panels. Pero ayoko kasi ng kaparehas ng iba. At the same time, gusto ko nga yung feeling na armor. Matibay siya. Matibay. So, nagpa-custom tayo ng panel. And then, number 12, kasi birthday ng asawa ko and birthday ng anak ko. So, yun yung meaning ng 12. Pampalakas. Pampaano na. Power up yun, power up. Exhaust natin, stock pa rin to ni Rusi. Walang ka-problema. Maganda ang exhaust system ni Rusi. Pero we're looking to upgrade it siguro for performance na, hindi na pangyabang. So, nag-explore pa ako ng option. Pero for now, walang ka-problema yung exhaust ni Rusi. Ako gusto ko yung itsura na ito kasi talaga siya, fit na fit siya. Yung design niya, saktong-sakto dito sa lines nito. Yes. Complementing siya. Agreed. Tsaka nasa loob siya dumaan. Tsaka yung ganito niya, ang kinis. And then itong rear fender galing TS. TS125. TS125. Okay. Galing siyang TS. Tires natin, 1821. Yun. Yung nagpatindig talaga sa kanya. Kasi ang stock tires ni Rusi KRY is 16:18 yung ratio. So, palagay ko kaya nila si 16:18 para fit siya sa mga Pilipino dahil di naman tayo gifted sa height. Pero the need for bigger tires kasi nga ginagamit siya for trail. Ano pala ang height mo, Rom? Anong height? Ang height ko, 5'5", 5'6". 5'4" ako eh. Siguro 5'6". 5'6" ka siguro. 5'6" siguro ako. Yun, kaya naman. Huwag niyong problemahin yun kung abot ng paa niyo o hindi. Kasi hindi ka naman nagmamotor ng nakapapa eh. Yung suspension niya, maliban sa malambot, na-adjust pa. So, if medyo mas short kayo sa akin or mas maiksi yung binti nyo sa akin, kapa-adjust nyo lang sa mekaniko nyo. Or syempre, huwag na lumayo. SPG custom na tayo, di ba? Rims natin, 1821. Nakalimutan ko na yung kapal. Yung kapal, 1.85 by 18. Yep. Itong sa likod, tapos sa harap. Anong brand pala nitong? Takasago. Takasago ang okay. rims natin. Takasago, 1.6. 1.621 tsaka 1.85 by 18. Tires natin, SBL. SBL lang SBL yung gulong na off-road. Ang size ay 90-100. 80-121 tsaka 120-90 by 18. Ito pala guys, nilipat yung susian dito. Nakatago. Ayan o. Angas. And after nun, ito, napansin ko dito, yung mounting ng side mirror ng signal light, ginawa ng ganyan para mag-complement din dun sa design tsaka humawak dito sa fender. So, merong bracket dito, tapos meron din dito sa side. Yup, ayan, nakalimutan ko pala banggitin. Hindi napapansin lagi kasi may panels tayo. Pero for sure may stock naman na picture si Sean nun. Pero iba kasi ang itsura ng chassis ng mga dirt bikes. Gusto ko ng direct access. Pag natumba yung bike. Parang grab bar. May grab bar ako dito. Para na rin sa OBRs pag kailangan. So, pagkakaalam ko, pinutol ni Sean to. Yung stock dito. Putol yan. And then, cut chassis. Cut yung chassis niya. Nagkabit ng ganitong U-bend. And itong natatakpan ng panels, puro bakal yan to support yung weight ko, ma-ensure na matibay talaga siya. And nakailang trail na ako dito, nakailang tumba na rin ako, walang ka-problema. Kayang-kaya. Kayang-kaya. At obvious naman, medyo heavy, medyo on the big side tayo. So, subok na. Subok yung design. Sprocket, chains, all stock. Yup. Wala na mga pinalitan dyan. Makina, all stock pa tayo. Makina, walang ka-problema sa power.
Paint job, siguro bigyan natin ng attention. Instruction ko kasi kay Sean, sabi ko, gusto ko yung motor mukhang madumi. Gusto ko, ayoko nang mukha siyang makinis, ayoko nang mukha siyang hindi ginagamit. Nung yung instruction ko na yun, ito yung best expression ni Sean. Dumihan, lagyan ng talsik-talsik. Parang Jackson Pollock, kung familiar kayo sa... Ano yun? Artist siya, na ganyan yung style niya. Pinipitik niya yung Jackson Pollock style. Ewan ko alam ni Sean yun kung ganun siya kalalim. Pero still, ang ganda ng kinalabasan kasi yan yung gusto ko, yung mukha may talsik-talsik. Lalo pag napuputikan, nagko-complement yung kulay ng puti sa puti ng fairings, saka yung blue na talsik ng mga pintura. Ito yung itsura niya sa malayo. Testing na mga pag sinakyan mo, 5.6. Ayun, so 5.6 tayo, sasakyan lang natin. Shoutout AMZ! Baka naman. $5.6 yun, no? Yup. Nakatiptoe dalawang pa. Tapos kung titignan nyo yung movement ng shock ko, sobrang ganda sa likod. Sa harap, yung suspension natin, talagang, ayan. So reliable din talaga ang Rusi. Compare sa sa sinasabi ng iba. Para sa akin, si Rusi, reliable siya. Hindi na totoo yung sinasabi nila na hindi reliable o sirain dahil ako na sumusuko sa motor. Ako na sumusuko sa trail, yung motor hindi pa. Hindi pa ako pinapahiya. Tsaka hindi binibaby yung motor na to. Hindi to baby. So kung may haka-haka pa kayo, kung maganda yung KRY or maganda si Rusi, huwag yun na isipin yun dahil sobrang good nung bike, pang entry level, lalo kung gusto yun na mag-off-roading. Walang inaatrasan yung motor, e-bike. Ayun. So guys, paano ba yan? Inyong nasaksiyan ng KRY 200 ni Jerome A. Vinduro. What you guys think about this build? What are your thoughts about the design, the idea, and its identity? And most importantly, ano tingin nyo sa KRY 200 bilang base bike? Did it change your mind about the brand Rusi? Let us know in the comment section. Oh, one thing. May gusto ko bang ipa-feature na bike ng builder? Mention sila sa comment section. Or hindi naman kaya mismong bike mo. Share natin sa community and let's make custom motorcycle community and yung mga enthusiasts happy. Share your bike. Kita-kits sa next video. Like always, ride safe. Peace!